sadyang hindi na talaga mapipigilang magkakalabasa na talaga ng baho matapos ang pananahimik ng dating alkalde ng Maynila na si Mayor Isko Moreno. Tila binasag na ang katahimikan at nagsalita na di man direktang pinangalanan, ngunit sa pulsa katotohanan at matapang at isa-isang isiniwalat sa publiko ang di umano'y tinatagong baho ng mga ilang buayang kongresista at tila na sa pool ng katotohanan ang 3rd District ng Maynila Representative na si Joel Chua at ang 6th District Manila Representative na si Benny Abante. Ang dalawang kongresista di umano na gustong ma-impeach ang Vice President na si Sara Duterte. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan ating alamin? Matapos ang pananahimik ating Mayor ng Maynila na ngayon ay tatakbo muli sa pagka-mayor na si Isko Moreno. Tila pinasag na ang katahimikan at bumanat na hindi man direktang pinangalanan. Ngunit sa pulsa katotohanan, ang dalawang kongresista na si Chua at si Benny Abante matapos ang ginawang pronouncement kamakailan lamang na nasabing dalawang kongresista na di umano'y laging pinatatamaan ang dating mayor ng Maynila na si Isko Moreno at sinasabihan ng kung ano-ano. Ayon pa sa ilan sa ating mga kababayan, napakawalang galang di umano ng dalawang mambabatas dahil noon daw sa panahon ni Isko Moreno doong tumatakbo pa siyang mayor ng Maynila. Klain mo pala noon ang mga ito ay parang buntot na sumusunod kay Isko Moreno. Akala nga raw ng ilan ay kagagaling pero hindi naman pala mananalo kung hindi raw dahil kay Isko Moreno. Tanong ng ilan, ano ang nangyari mga kababayan matapos binuhat ni Isko Moreno ang dalawang kongresista na si Abante at Chua at manalo. Tapos ngayon, biglang nag-iba ang ihip ng hangin matapos magdeklara ni Isko Moreno na muling tatakbo bilang mayor ng Maynila ay tila kung ano-anong pangbabatikos kay Isko Moreno ang pilit nilang binabato rito. O ngayon, nandiyan na yan. Okay lang. Takbo sila. Wala nang problema eh. Bakit ako bawal tumakbo? Sa totoo, alam nyo yung numero? Real talk ha? Alam niyo pag hindi ako tumakbo, kahit Chonggo mananalo. Sa totoo lang. Ayun mga bayan, umpisa pa lang, no? Real talk yan mga bayan, dahil halos isuka na po ng Maynila. Ayang sila Abante at si Chua, maging si Mayor Hanlet dyan. Talagang sinusuka na po sila ng Maynila. Bakit? Simula nung umalis po si Mayor din sa Maynila, nagulo na po ang Maynila mga kabayan. Parang bumalik po sa dati. Napakaayos na po niyan noon eh. Napakalinis po niyan. Divisoria, malinis. Bawat kanto, malinis. Tapos nung umalis si Isko, Diyos ko po, ano pong nangyari sa Maynila? Ang dungis na naman po at ang baho-baho. Ganyan po ang nangyari sa Maynila pag walang disiplina. Imantakin mo, congressman mo, walang disiplina eh. Kadila-dila pa eh. Diba? Nagpayaman lang dyan sa Maynila. Tapos itong si Chua, akala mo kung makapagsalita dyan sa hearing, sa good governance, ikala mo katino-tino. Diba? Ito, yan yung mga bayan, ibubuking siya ni Yorme. Ano sabi ni Chihuahua? Isang crocs doon sa 3rd District. Ano sabi ni Chihuahua? Mga bayan, Chihuahua po ang tawag ni Yorme kay Chua. Isang crocs doon sa 3rd District. Ito ano lang, total, small group naman tayo, small group. Chihuahua. Yung kaul ng kaul. Chihuahua. Hindi, ano sabi niya? Ito sa meeting kami. Hindi naman nila dininay eh. Kaya tanungin niyo sila mo. Pinagmamalaki pa nga niya eh. Na ginawa niya yung sa akin eh. Ito yung kusyal na yun. Tinatakbo namin kusyal, nanalo. Kusyal, nanalo. Natapos ang term, naging department head. Yung kapatid, pinatakbo namin kusyal, nanalo. Isang term pa lang, pinabalik namin siya. Nanalo kusyal. Yung kapatid, ginawa ko department head. Tapos sumunod na term, pinatakbo namin congressman. Ngayon congressman na siya. Siya yung nagsabing, we were betrayed. Wow, what a term. Heavy.
Gusto niyo malaman anong ginawa sa akin? Saksi ang Diyos. Nagmi-meeting kami. Kasi nagkaroon ng clamor, may isang video nasa kundo ko, pumunta lang naman ako doon sa sunog eh. Naawa lang naman ako. I mean, District 2 hindi District 1. Pinata ko lang. Nagsigawan yung utaw. Bumalik ka na. Bumalik ka na. Sabi bigla ko naalala ng mga to. For 4 months, hindi ako naalala ng mga yan. Okay lang. May trabaho naman ako sa tahanang pinasara. Ihihit bulaga. Naghahanap buhay naman ako. Okay lang. Ako naman, gusto ko mag-artista kahit pa paano, may chape eh. Siyempre, sarap din ang buhay ito. Nyanyangga ka lang. Pwede ba't ito? Meeting kami. Sila nag-request ng meeting. Dalawa ng isa pang Crocs sa District 2. Kasi mukha rin buhaya yun eh. Ito ha. Ito itsura. Ito si Chihuahua. Ito si Crocs. Ayan ako. Ayan si Letlet. BGC meeting. Para lang magka-idea kayo how painful it is. So that you will know. And I told this to ate. And I hope hindi niya ito maranasan sa buhay niya. Tumayo ito. Nagwawala. Sabi niya, di paling matalo na kami sa iba. Huwag lang sa'yo. Grabe mga kabayan, no? Grabe. Ano sabi ni Mayor? Pinagsisigawan siya. Ito ni Chihuahua, mga kabayan. Pinagsisigawan siya. Sila ang nagpatawag ng meeting. Pumunta lang doon si Isko. Tapos pagdating doon, pagsisisigawan siya. Anong sabi? Di bali na daw matalo sila. Nang iba, wag lang si Yorme. Ibig sabihin mga kabayan, talagang walang malasakit to. Walang malasakit tong si Chihuahua. Diyan sa Maynila. Mantakin mo, mas gusto pa nilang matalo sila ng ibang tao. Wag lang si Mayor Isko. Di ba? Alam nila si Mayor Isko, may malasakit na sa Maynila, dyan lumaki. Pero dahil pansarili yung iniisip nila, sasabihin nila, di bali nang matalo kami ng iba. Kahit Bopols ang makatalo sa amin, okay lang, wag lang ikaw Isko. Di ba? Anong ibig sabihin ng mga kabayan? Mas inuuna po nila yung sarili nila kaysa sa bayan. Mas inuuna po nila na pagsilbihan yung sarili nila. Kasi mga kabayan, ang mangyayari dyan mga kabayan, pag tinalo sila ng Isko, lalabas mga kabayan na wala silang silbi sa Maynila. Diba? Kaya ayaw nilang matalo kay Isko eh. Mas gusto pa nila sa ibang tao. Bakit? Lalabas na inutil sila mga kabayan. Diba? Bakit? Tagal na ni Isko eh. Pag alis ni Isko, dumumi ang Maynila. Tapos, ang mangyayari, ibabalik ulit si Isko. Ibig sabihin, yung mga pumalit kay Isko, Bopols mga kabayan. Yun ang ayaw na mangyayari ni Chihuahua. Yung pinagsisigawan si Isko, tama ba yun? Wala kang utang na loob. Di ba? Sinong kasama niya doon? I guess it's Abante, mga kabayan, na crocodile daw eh. Di ba? Sabihin natin kay Yorme na, Yorme, iba na po pangalan niya, hindi na po crocodile. Yorme, ang pangalan na po niya ni Abante, anak ni Satanas. Yan na po yung bagong pangalan po niya ni Abante ha. Yorme, Yorme, kayo po ay magtatalumpati, huwag nyo na po tatawagin Crocs. Kasi marami na po sila dyan eh. Yorme. Pero pag siya po ang dadalihin nyo, yung si Abante, tawagin nyo na lang pong anak ni Satanas. Tuloy. Hindi mo makakain, Toots. Hindi mo makakain. That's how they treated me. Kaya nagpapaawa-awa sila sa inyo. Pahinga na ako eh. Masaya na ako nandiyan sila eh. Kaya lang binibigyan ko sila ng numero. Sabi ko, galingan ninyo. Kasi totohanin ninyo yung ginagawa ninyo. Hindi beauty contest ang pagpapatakbo ng lungsod ng Maynila. Baka kala nyo kayo natutuwa sa sarili ninyo, naka-trahe de boda kayo, natutuwa mga taga Maynila. Malayo sa bituka yan. Sinasabihan ko, pinapakaralan ko. Bakit? Mga kinakapatid ko yun eh. Sila itong mga nakadikit eh, malapit sila sa kusina. Dinuro-duro ako. At tigas ang ulo mo. Grabe, no? Then I betrayed them. Grabe mga kabayan, no? Grabe. Lumalabas talaga ugali niya ni Chihuahua, no? Sisigawan mo si Yorme. Si Yorme ang nagpaupo sa'yo dyan. Kung hindi dahil kay Yorme, wala ka dyan sa Kongreso. Sisigaw-sigawan mo ng ganun.
Pusang ganang, grabe mga kabayan. Kayong mga nasa Maynila, iboboto nyo pa ba yung katulad niyan ni Chihuahua? Tignan nyo ginawa niya sa lugar ninyo. Iboboto nyo pa ba ulit yan? Tagtatanong lang, mga taga Maynila, Kung ako sa inyo, i-8 diretso nyo yung mga yun. Iboto nyo itong lahat. Yung mga yan, mga nakaupo dyan sa likod ni Yorme. Iboto nyo lahat. Bakit? Wala pong kwenta yung mga umupo dyan pagkatapos ni Yorme. Kahit hindi po kami taga dyan, nakikita naman natin sa balita eh. Bumalik yung mga adik, dumumi ang Maynila. Diba? Anong ginawa ng mga politika nyo dyan? Wala. Nga. Kaya pakiusap lang, mga taga Maynila, kasi pag natalo yan si Yorme, kayo din maghihirap. Kayo rin ang mahihirapan. Sinasabi ko sa inyo. Kaya kung ako sa inyo, iboto nyo yan, diretso. Idiretso nyo lahat yan. Tapos yung kalaban nyo, gawin nyo, i-8 diretso nyo mga kabayan.